Juan chapter 1 verse 10. Sabi po doon, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ang sanlibutan ito na nilikha sa pagmakita niya. Isang mapagpalang araw po sa lahat, pakibati po muna ang ating mga katabi at pakisabi sa kanya. May bagong mensahe ang Diyos. May bagong mensahe ang Diyos. Totoo po mga kapatid. Ngayong umaga ay magsisimula tayo sa bagong serye ng mga mensahe. Ang ating paksa po ay ang pagiging makasanlibutan. Worldliness. Worldliness. Bakit kailangan natin aralin ang tungkol sa sanlibutan at ang pagiging makasanlibutan? Dahil tayo po ay nasa sanlibutan, bagamat hindi po tayo taga rito. At hindi po dapat tayo maging makasanlibutan. Ang isang tunay na Kristiyano ay mamamayan na po ng langit mula ng tayo ng palataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ay matayuran na lamang at nakikipagpanuluyan sa sanlibutan ito. Ang sabi po sa Juan chapter 17 verse 14 to 16, Juan chapter 17 verse 14 to 16, na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng mga tao sa sanlibutan ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko inadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Sa talata po ay sinabi ng Panginoong Jesus na tayo mga sumasampalataya sa Kanya ay hindi na taga-sanlibutan. Dati, bago po tayo mabilang kay Kristo, tayo ay mga taga-sanlibutan. Ngunit pagkatapos natin manalig kay Jesus, tayo ay hindi na taga-sanlibutan. Kung paano si Jesus ay hindi rin taga-sanlibutan. Si Jesus po ay Diyos, ang langit ang kanyang tahanan. At kaya tayo man ay hindi rin taga-sanlibutan. Sa Filipos chapter 3 verse 20 po ay sinabi, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon ay hinihintay natin may pananapit ang Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po, ng mga manampalataya ay mga taga-langit. Ang langit ang tunay nating bayan. Para gusto natin mawawala ang ating paksa, ay kailangan maging malinaw sa atin ang kahulugan sa taga-sanlibutan. At dapat ay meron tayong iisang pagkakaunawa kung ano ang tinutukoy natin ba't binabanggit natin ang salitang sanlibutan. Word study po muna tayo ngayong umaga. Bilang permula na basta kapag ipanghinapan ng mga aralin sa mga susunod na linggo. Anong tinutukoy natin kapag ginagamit ang salitang sanlibutan? May tatlong salitang Grego po na ginamit sa bagong tipan na parehas sa sinalin sa Tagalog na sanlibutan. Ito ay cosmos, K-O-S-M-O-S, cosmos. Pangalawa po ay G-E, at ang pangatlo ay ion, A-I-O-N. Ang salitang cosmos ay tumutukoy sa sanlibutan bilang kalipunan ng mga tao, society. Ang salitang Grego na G-E, ay tumutukoy naman sa sanlibutan bilang planeta, o daigdig, yung earth, o ang bilog ng mundo. Ang pangatlong salita, ion, ay ginagamit upang tukuyin ang sensible, the universe. Kagaya na nakasulat sa Hebrew chapter 1 verse 2. O ang kapanahunan, the ages, na sinabi sa Corinto chapter 4 verse 4. Bagamat parehas po sa sanlibutan ang ginamit sa salita sa Tagalog, sa salat ng Biblia sa Grego ay iba't iba ang salita na ginamit, depende kung ano ang tinutukoy dito. Mga tao ba ito na nakatira sa mundo? Ang planeta ba na tinatawag ng mundo? O ang sansinuko? At ang kapanahunan? Ngayon umaga po ay aking susubukang bigyan kahulugan o i-define kung ano ang
ibig sabihin ng salitang sanlibutan. Ang pinakamadalas na ginamit na salita sa bagong tipan na isinalo sa Tagalog na sanlibutan ay ang salitang Grego na cosmos o the world order. Ito po ay 185 times na ginamit sa bagong tipan. 78 times sa Juan, 8 beses sa Mateo, at 3 beses sa Marcos, at ganoon din sa Lucas. Samantalang 24 na ulit kong ginamit sa King James Version at ang salita ito sa tundihan ni Apostol Juan. Kadalasan ang salitang cosmos ay sinalit sa King James Version at sa mga ibang English translations bilang ang sanlibutan. Ang salitang society, ang salitang Grego na cosmos ay nangahulugang ang sangkatauhan o human society, ang nataong buhay dito, ang kabihastan, culture o lakas na politika at ang mga grupong napapabilang sa kanila. Ginamit po ni Jesus ang salitang Grego na cosmos bilang sangkatauhan o ang mga taong nakatira sa mundo. Kung bibigyan din, ang cosmos ay tinutukoy sa luputang ginawa ng tao or man-made world o artificial na mundo. Kabilang dito, hindi lang ang physical na bahagi, ang mga lungsod at mga kasangkapang ginamit, kundi maging ang mga kultura, ang culture, mga kaisipan, ang siyensya at marami kami. Ginamit ni Jesus ang salitang cosmos para tukuyin ang pag-iisip at paraan ng pamumuhay ng mga taong nakatira sa mundo. Ang sanlibutan naging masama at mapagpahirap. Hindi po ang planeta naging masama, kundi ang mga paraan ng pamumuhay at pag-iisip ng taong nakatira sa mundo ang naging masama. Ang sabi niya sa mga umusik sa kanya, kayo mula dito sa baba, ako'y mula sa taas. Kayo tagasanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Juan chapter 8, verse 23. Ang salitang sanlibutan sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa earth o sa daigdig, sa planeta Earth. Ang ginamit sa original na salin ay cosmos. Hindi sinabi ni Jesus na hindi ako taga-earth. Ang tinutukoy ni Jesus na sanlibutan dito ay ang kulturang umiilan sa mundo. Sinabi ito ni Jesus upang ipakita kanya mga tagapakinig na magkaiba ang kanyang iniisip at pananaw kumpara sa pangkultura at pag-iisip at pananaw ng mga taong kausap niya. Galing sila sa dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang kultura at kabihastan. Si Jesus na taga-langit ay iba ang kultura at pananaw. Sila ang mga taga-sanlibutan ay makamundo ang kultura, pag-iisip at pananaw. Kaya ang salitang sanlibutan dito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay at pag-iisip ng tao o cosmos. Ginamit din po ni Kristo ang salitang Grego na G para ilarawan ang ating planeta. Ang salitang G kadalasan ay sinasabi sa sanlibutan sa King James Version. Subalit po minsan ay pinakamahulugang lupain yung lupa, land or ground, earth. Ang G ay ang sanlibutan na likha ng Diyos. O ito po yung tinatawag ng God-made world. Inilarawan ni Jesus ito bilang lupang namumunga at pinag-aanihan ng masakanan. Marami sa kanyang mga talinghaga ay ginamit ang salitang G. Ang dalawang salitang sanlibutan, world at daigdig, earth, kadalasan ay pinagpapalit sa English o sa Tagalog man. Pinagpapalit-palit po natin. At hindi nagkakaiba. Subalit sa Grego ay hindi maaaring palit-palit ito. Ang salitang sanlibutan, sa prinsipyo na pagkakasalin, ay mula sa salitang Grego na cosmos. Kapag ginamit ang salitang daigdig o lupa, earth, ang pinagbilaan ay salitang Grego na G. Mahalaga na rin po natin kung
Kung ano ang ginamit na salita, kung ano ang ginamit na salita ay sa hulingan na salitang Grego. Para maging malinaw sa atin at maunawaan kung alin ang talagang tinutukoy sa palata. Para makita ang malinaw na pagkakaiba sa paggamit ni Jesus ng dalawang salitang ito, ay tingnan natin ang Mateo chapter 5 verse 13 to 14. Mateo chapter 5 verse 13 to 14 sa magkaibang salin. Sa mabuting balita Biblia, ang pagkakasabing buhay ganito, chapter 5 verse 13. Kayo ang asin ng isang katauhan. Kung isasabi sa English ang sabi ng isang katauhan, ito ay humanity. Kaya dapat ay cosmos ang katauhan sa Grego. Pero kung babasahin natin sa Greek Bible, ang ginamit na salita ay G. Ang sumunod na talata, Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng isang lipunan. Sa English ay word, sa Grego ay cosmos. Dahil ang original na bagong tipan ay nasulat po sa salitang Grego, ang pagkakasunod sa Grego ang masusunod para sa tamang pagpapakahulugan. Mapapansin natin na ang pagkagamit ng salitang sa katauhan ay tila mali kasi sa original na Grego ay G ang ginamit. Na ang tinutukoy ay physical na mundo o ang lupa. Ganito naman po ang pagkakasabi sa King James Version. Chapter 5 verse 13, kayo ang asin ng lupa. Earth, G. Kayo ang asin ng lupa. At sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, world, cosmos. Ito ang mas pamagasali sa Tagalog kung ang pagpapatayan ng Gregong salita. Bakit ko po ipinakita ito sa inyo? Hindi para lituhin kayo o kasakitin ang inyong ulo, kundi para sabihin na bago natin pagkahulugan ang isang talata, ay ito kasi tungkol natin sa iba't ibang salin ang tunay na kahulugan ng mga salita para hindi tayo magkamali ng pagpapakahulugan dito. Hindi lahat ang gamit ng salitang sanlibutan sa Biblia ay isang kahulugan. Iba't iba po ang kahulugan ng salitang sanlibutan. Ang salitang ayon ay isinalin din po bilang sanlibutan. Ngunit ang salitang ito ay mayroong maraming kahulugan. Minsan ito ay nangahulugan habang buhay, ubuhay, espasyo ng oras, edad, kapanahunan, walang hanggan o eternity, o ang kasalukuyang mundo, o ang mundong darating. Ang salita ito ay mahalaga dahil ito ay ginamit sa mga talatang tumutukoy sa tapusan ng mundo. Halimbawa po ang Lucas chapter 20 verse 35. Sa King James Version, datapwat ang mga inari karapat-dapat paggamit ng sanlibutan yaon at ng pagkabuhay ng muli sa mga patay ay hindi mag-aasawa nito sa pag-aasawahin. Sa magandang balita ng Biblia, ang kapalang talata ay mababasa sa Lucas chapter 20 verse 35. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga naging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Pansinin po natin ang sanlibutan na ginamit sa King James Version ay isinalin sa magandang balita at Biblia na buhay sa kabilang buhay. Ang ginamit na salita sa Grego ay ayon na sinalin sa King James Version na sanlibutan at sinalin ng MBB na kabilang buhay. Mas tama po ang pagkakasalin sa magandang balita at Biblia. Sa kabuuan ng Biblia, ang salitang sanlibutan ay ginamit po sa limang kakaibang kahulugan: the physical world, the human world, the moral world, the temporal world, and the coming world. Ang physical na sanlibutan sa pinakamalawak na hanggan nito ay ang isang sinuko, usang daigdig, o ang isang kalikasan, the universe. Ang salitang sanlibutan ay ginamit sa Biblia para tukuyin ang daigdig mismo o ang kalupaan, the earth. Hindi kasama ang araw, buwan, at mga bituin. Maraming paggamit ng salitang sanlibutan sa lumang tipan ng
po sa planetang daigdig o ang kalupaan, the ground itself. Kapag pinatutukoy sa sansinubukan of the universe, ay mapapansin po natin madalas na binabanggit ang mga katagang langit at lupa. O tulad ng mga salita. Ang physical na mundo ay ang mundo na nilikha ng Diyos. The God-made world. Malinaw sa Biblia na nilala ng Diyos ang sanlibutan. Sinabi sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang buwabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ang lupa na tinatapakan natin, binubungkan, tinatamnan at pinagtatayo ng bahay, kasama ang dagat at lahat ng naririto, ang pisikal na sanlibutan. Ang buong daigdig po ay puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Patunay na ang Diyos ang may lalang nito. At dahil siya ang may lalang nito, ay pag-aari ng Diyos ang mundo at siya ang Panginoon nito. Siya ang nasusunod at namamahala dito. Siya ang nagpapanatili ng mundo sa kanyang kaayusan. Tayo po mga tao ay ginawa lamang ng Diyos na katiwala ng mundo. Hindi ito arin at hindi tayo ay arin nito. Kahit hindi natin ito dapat ipinapangako. Wala tayong karapatan ipangako ito o ibibigay sa iba. Minsan ay natin narinig na sinasabi, ibibigay ko sa ilang mundo o ang araw o ang buwan. Susukitin ko ang bituin sa langit para ibigay sa iyo. Natatawa tayo, pero hindi atin ang mundo at wala tayong karapatan sa mundo. Nilayo din po ng Diyos maging masagana ang daigdig at kasama sa kanyang nilikha ang provision para sa mga hayop at mga tao. Para sa ganito, wala natin nahanapin. Tayo ay may kasaganaan sa lahat nating pangailangan. Maging ang paghatod ng Diyos ay sumasagaw sa pisikal na mundo. Ginunaw niya ito sa panahon ni Noe. At dahil sa kalumagdumal na pamumuhay ng mga tao ay winasap niya sa apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Sa katapusan ng mundo, at inihanda na rin niya ito sa kanyang huling paghahatod. Sa katapusan po ng mundo ay titipon ng mga anghel ng Diyos ang lahat ng kanyang pinili mula sa dulo ng daigdig hanggang sa kabilang dulo ng langit. At hanggang sa sumapit ang panahon iyon, ang sanlibutan ay magiging tanghalan ng mga gawa at gawain ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Mahahayag at makikita sa lupa ang kahanghang gawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundo para sa Kanya. Ang sabi po sa Colossus chapter 1 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagkahari at mga mahala, mga namumuno at may kapangyarihan spiritual, ay bawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Ang mundo ito ay lahat ng narito ay sa Diyos at para sa Diyos. Pangalawa, the human world o ang pantao sa libutan. Ang pantao sa libutan ay ang daigdig ng mga tao. Kinabibilangan ng tuyong lupa kung saan naninirahan ang mga tao. Kasama ang mga taong naninirahan doon at lahat ng mga gawa ng tao doon. Ito ay ang man-made world. Ang pinananahan ng daigdig ay nilikha ng tao sa karunungan ng Diyos. Pinaganda at pinaunlad ng tao ang mundo kanyang ginagawa. Nagtayo ang tao ng mga kaharian ng mga gandang halaman, ng mga lungsod, palasyo at pagkaan, pamayanan. Nagbalak pa ang tao upang tayo ng tuwas sa Babel na aabot sa
pagkain nagmula ang lahat ng mga panday na magamitang tanso at bakal. Nakilala sa libro bilang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan at pinakamahusay na mga maso. Si Solomon ang pinakamarunong na tao na buhay sa daigdig. Itinayo ni Solomon ang kauna-unahang templo sa Jerusalem na balot ng purong ginto. Imagine, nagpatayo din siya ng maraming mga palasyo at halamanan. Bumaha ang ginto at pilak sa Jerusalem sa kanyang panahon. Si Jose ay naging gobernador ng Ehipto at siya ang nagligtas sa mga tao sa 7 taon matinding tagutom. Si Haring Siro at Dario ay mga dakilang hari ng Persia. Itinayo ng mga Ehipsyo ang mga pyramids at napakaraming mga templo. Itinayo lang po ng mga Chinese ang Great Wall of China. Mga kahangahangang bagay na hindi natin makunawanan kung paano nagawa ang mga sinaunang mga tao. Lumaganap ang karunungan, umunlad ang siyensya. Natuklasan ang iba't ibang batas ng kalikasan na imbento ng tao ang kuryente, ang ilawan, ang telepono, television, ang eroplano at spaceship. Ngayon, nakagawa na tayo ng mga robot at computer na kung mag-isip ay parang mga tao. Meron na mga tinatawag na AI, Artificial Intelligence. Ito ang mundo ng mga tao. Sa mundo ng tao, hindi na Diyos ang palaging nasusunod. Nakatira na siya sa mundo pag-aari ng Diyos, pero makasarili. Palaging sarili ang nasusunod. Ang human world ay naging makasarili. Nang pumasok ang kasalanan sa puso ng tao, ang tao ay lumayo na sa Diyos at nabuhay sa kanyang sarili. Iwalay sa Diyos. Ang tao na nasusunod sa kanyang mga plano at balak. Ang kanyang tagumpay at pag-unlad ay naging para na lang sa kanyang sarili. Sa sarili kapakinabangan. Maging si Satanas po ay inangkin niya ang mundo ng tao na para ang kanyang sarili. Inalok pa nga niya si Jesus, kung natatandaan niyo sa Lucas 4 verse 5, na ipagkagalog sa kanya ang lahat ng karihan dito sa mundo. Sabi po doon ay pinakita pa niya si Jesus sa taluktok ng mataas na mundo at pinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga karihan sa sanlibutan. Ang tinutukoy dito na sanlibutan ay ang mundo ng tao. Ito ang human world. Ang mundo na ginawa at pinagdalawa ng tao. Ang mundo na sa Grego ay tinawag na cosmos. Tingnan din po natin ibang mga talata kung saan ginamit ang salitang cosmos. Bago ipanganak si Jesus, ang buong sanlibutan ay inutusang magpatala na ang tinutukoy ay ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ito po ay nasa Lucas 2 verse 1. Dahil ang panahon yun, ang Roman Empire na siya noong world sa panahon ni Jesus. Hinulaan din po ni Jesus sa panahon iyon na ang mabuting balita ay iparangalan sa buong mundo. Ibig sabihin sa lahat ng tao na nananahan sa mundo. Ang mabuting balita din ito ang naging dahilan ng malaking ulo sa Thessalonica. Ating mababasa po sa mga Gawa, chapter 17, verse 6, sa King James Version, ang Gawa, chapter 17, verse 6, na nang hindi nila masupungan sina Pablo at Silas, ay kanilang kinilagyat si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan na ipinagsisigawan. Itong mga nagsisipagtiwaray ng sanlibutan ay nagsaparito na rin naman. Nang ibig sabihin ay itinitiwaray o binulong nila Pablo at Silas ang mga mamamayan ng mundo
niyo po ang salitang sanlibutan sa King James Version at lungsod sa NDB ay nagmula sa isang ugat na salitang kosmos sa Griego, na ang tinutukoy ay kultura ng tao, kabihasnan, sangkatauhan o humanity, lipunan o society o lungsod, city. Ang mga tao sa daigdig ay tinatawag din sa Biblia na sanlibutan. Ang sabi po sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, na ang tinutukoy ay ang mga tao na nanirahan dito. Sa Juan chapter 1 verse 10 naman ay sinabi, siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Si Jesus ay nasa sanlibutan, world, cosmos. Ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, again, world, cosmos. Hindi siya nakikilala ng sanlibutan, world, mga tao sa sanlibutan, cosmos. Pansinin ninyo na iisang salitang ginamit sa Griego, cosmos. Sa talatang ito, ang mga salitang sanlibutan ay tinutukoy sa mga tao sa mundo. Si Jesus ay nasa daigdig ng tao, namuhay kasama ng mga tao sa kanilang mundo. Mundo ng tao na ginawa sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. Sabi naman sa mga awit, chapter 9, verse 8, at hahapon ang biyasa at tuwiran ng sanlibutan. He shall judge the world in righteousness. Sa Greek level, mga tao ng sanlibutan. Ang iniibig ng Diyos sa sanlibutan, ang sanlibutan na hindi kumikilala sa Kanya, at ang sanlibutan na hahatulan niya ay ang mga tao, the human world, hindi ang physical na mundo. Bagamat hindi kinikilala ng mga tao sa mundo si Jesus, sa bagong tipan ay pinakita rin ang pamahalaan ni Jesus sa mundo ng mga tao. Ang sabi po, the Son of God is the Savior of the world. Sa Juan chapter 4 verse 42, ang sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong panalita, sapagkat kami rin ang nakirinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa talatang ito, ang salitang sanlibutan ay mula sa salitang kosmos. Ibig sabihin sa talata ay sinabi na si Jesus ang tagapagligtas ng mga tao sa mundo. Hindi ang planetang Earth ang iniligtas ni Jesus, kundi ang mga tao sa mundo. Inilagay ng Panginoon sa mundo ang mga sumasampalataya sa Kanya para maging tagapagpatutuo sa mga tao dito sa mundo. Sa mga Gawa chapter 1 verse 8 ay ito po ang ating makikita. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, Greek G. Yung daigdig po ginamit sa Greek na G, or earth. Ang daigdig na binamit dito ay ang earth. Ibig sabihin, hanggang sa pagtuluan ng planetang earth ay magpapatuto tayo para kay Kristo. Tunay na tayo mga mananampalataya o saksi at buhay na patutuo ni Kristo dito sa physical na mundo para maligtas ang mga tao sa mundo dito. Ang human world ang kalagit ang pagliligtas ni Jesus para tubos na sa masamang sistema ng mundo ng tao. Kung hindi po sana nagkasala ang tao, ay maganda at mas maulad ang human world na nalikha niya para sa kanyang sarili. Pangatlo po, the moral world. Ang moral na sanlibutan, o sanlibutan na moral ay kinabibilang na ng mga taong laban o salungat sa Diyos. Di God hostile environment. Sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita. Ang salitang daigdig po sa talatang ito ay galing
ng salitang Grego na ayon o kasalukuyang panahon. Kaya ang Diyos ng daigdig na tinutukoy dito ay hindi ang hari sa daigdig. Hindi siya Diyos ng mundo, kundi siya ay Diyos lamang ng kasalukuyang panahon. Si Yahweh pa din ang Diyos at hari ng planetang Earth. Si Yahweh pa din ang may-ari ng mundo at namamahala dito. Ngunit sa kasalukuyang panahon po, ay si Satanas ay nagkaroon ng pagkakataon na papasunod at makontrol ang mundo ng mga tao. Nang mapailalim ang tao sa pangyarihan ng kasalanan, ang ating katawan, pag-iisip at pagdanasa ay naging makalaman. Nagkaroon si Satanas ng pagkakataon na makontrol tayo at maging sunod-sunuran tayo sa masamang pita ng laman, ng mata at ng pag-iisip. Sabi sa ating talata ay binurag ng Diyos ng kasalukuyang panahon ang kanilang isip. Naging hangal ang ating pag-iisip. Hindi natin maunawaan ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi natin maunawaan ang katwiran ng Diyos. Hindi natin makita ang katwiran ng mabuting balita. Maunawaan ang ipinangaral sa atin. Ang sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 14 to 16, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Dahil binulag ni Satanas ang isip ng tao, di natin maunawaan at matanggap ang mga bagay na espiritual. Dahil wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi nga natin maunawaan ang mga bagay na espiritual. Kaya tuloy-tuloy po na nagpakasama ang mga tao. At hindi niya namamalayan na patungo pala siya sa kapahamakan at papapalayo na sa presensya ng Diyos. Kaya ang katiwalian at kasamaan ng tao ay pinag-isa sa ilalim ng salitang sanlibutan, na ang tinutukoy ay ang masamang pag-iisip, sistema ng pamumuhay ng mga tao sa mundo. Kung sanlibutan ang turing sa mga tao sa daigdig, makasanlibutan din pong matatawag ang mga taong labis ang paghahangad, ganid, mapag-imbot, makasarili, walang malasakit at mapaglamang sa kapwa. Ang mga taong ito ay ayaw tumanggap sa Diyos at sa mga pamamaraan ng Diyos. Bago gunawin ng Diyos ang mundo, ang mga tao ay namuhay sa katiwalian. The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Yun po ang sabi sa Genesis chapter 6:11. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ang lupa na tinutukoy dito ay hindi ang mundo, kundi ang mga taong nakatira sa mundo na nagpakasama. Sa panahon ni Kristo ay kinamuhan siya ng sanlibutan sa Juan chapter 7 verse 7. Hindi po ang physical na mundo o lupa ang namuhi kay Kristo, kundi ang mga masasamang tao na nabubuhay sa mundo. Kinapuputan din ng sanlibutan ang mga tagasunod ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 18 to 19. Siyempre po, hindi ang earth ang napupuot sa mga alagad ni Kristo, kundi ang mga makasalanang tao na umaayaw sa ipinapangaral ng mga alagad ni Kristo. Ang sanglibutan o ang mga makasalanan ay hindi matanggap ang mga bagay na maka-Diyos. Sila'y kalaban ni Kristo. Sa Filipos chapter 3 verse 18 po ay ating makikita. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sino ang mga taong ito? Sabi po sa verse 19, kapahamakan ang kahinatnan nila, sabagat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinirarangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Pansinin na ang salitang panlupa ay tumutukoy sa mga bagay na kalaban ng Diyos. Nasusulat sa unang Juan chapter 2 verse 15 to 17. Unang Juan chapter 2 verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o
o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw ng masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang mga bagay na panlupa at mga bagay sa sanlibutan, kagaya ng mga nakapupukaw ng masamang dasa ng laman, mga nakatutokso sa paningin, at mga karangyaan ay mga bagay na kalaban ng Diyos, laban sa kalooban ng Diyos. Ito ang moral world na sumama ng sumama. Kahit daw yung dapat nilang ikahiya, ay ikinararangal pa nila. Ikinararangal pa nilang gawin. Ang tawag po ng Biblia sa mga bagay na ito, na kinahuhumalingan ng tao, ay sanlibutan. Kaya nga ang sabi, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Ang nahuhumaling sa mga masasamang pita ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. At binigyan po tayo ng babalayan ng Biblia, na ang mga mananampalataya ay huwag makipamatok sa kanila, huwag makisama, huwag makigaya. Ang sabi po sa Roma, chapter 12, verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag nating gagayahin ang ginagawa ng tao sa mundo. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17 po, therefore come out from them and be separate. Lumayas ka, lumayo ka, humiwalay sa kanila. Makakatakas ba tayo sa mundo? Hindi po physical na mundo ang tinutukoy dito, kundi ang masasamang kalakaran ng mundo. Ang moral world na laban sa Diyos. Sino man pong kalaban o kaibigan, sino man kaibigan ng makasalanang sanlibutan ay hindi makaiibig sa Diyos. Hindi natin magagawang ibigin ang makasalanang sanlibutan at ang Diyos ng sabay sa iisang panahon. Ang isang mananampalataya sa kapangyarihan ng kanyang pananalig ay kailangang mapanagumpayan ang sanlibutan. At dapat itakwil ang anumang bahagi ng makasanlibutang kalikasan. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Colossians chapter 3 verse 5 po ang sabi, multiply therefore your members which are upon the earth. Patayin ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan na nasa ibabaw ng sanlibutan ito. Ito po ay nangangahulugan na ang mga bahagi ng ating pagkatao at pagnanasa na nakikiayon sa mga gawi ng masamang mundo ang kailangan nating patayin. At tumanggi tayo sa makamundong pagkahumaling. Ang pang-apat po and last, the temporal and coming world. Samantalang ipinakilala ng lumang tipan ng kaisipan na ang kasalukuyang sanlibutan ay pansamantala lamang, ang pagkakakilanlan ng sanlibutang ito at ang sanlibutang darating ay hindi po malinaw. Hanggang sa panahon ng bagong tipan. Si Satanas ay naghari sa sanlibutang ito sa sandaling panahon lamang at hindi sa susunod na panahon. Samantalang ang kaharian ni Jesus ay hindi sa sanlibutang ito, kundi sa mga darating na panahon, sa pangwalang hanggan. There's a great contrast between the two, mga kapatid. Nagbabala si Jesus na maaring makamtan ng isang tao ang buong sanlibutan, ayon ang mga material na bagay sa panahong ito. Subalit mawawala naman ang buhay sa susunod. Nagpahiwatig din po ng pagkabahala si Apostol Pablo ng isang mananampalataya ay maaaring magapi ng kaabalahan ng sanlibutan ito at makaranas siya ng ibayong hirap na mamuhay para kay Kristo. Huwag nawang mangyari sa atin na dahil sa ating mga kaabalahan at hirap ay malibang na tayo na mamuhay sa mundong ito na parang mga taga rito. Ang kasalukuyang sanlibutan ay malapit ng maglaho.
Habang namumuhay tayo sa pansamantalang sanlibutan ito, hindi natin kailangang mahalin ito, umakiayon sa pamamaraan ito, umag-ipon ng kayamanan dito. Sa halip, kailangan po natin ng isang makadiyos na buhay. Iwasan ang bitag ng kasalukuyang makasalanang panahon. Harapin at higit na pag-ukulan ng pansin ng mga mananampalataya ang bagong sanlibutan na darating. Isang bagong langit at daigdig, ang tahanan ng mga matuwid. Sa akin pong pagtatapos, kayo gising pa. Bagay, nantok na. Medyo mahaba, ano? Sa Biblia po, ang sanlibutan ay maaring tumukoy sa physical na mundo at sa kalikasan nito, kasama ng mga taong naninirahan dito. Sa Hebreo chapter 1, verse 2. Subalit mas madalas itong ginagamit upang tukuyin ang pamamaraan ng pamumuhay ng tao sa daigdig na laging lumalaban sa Diyos. Kahabag-habag ang tao sa daigdig, sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Sa unang Juan chapter 5 verse 17, mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa Juan chapter 3 verse 16 ay ating mababasa ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na tumutukoy sa mga taong naninirahan sa mundo. At bilang kanyang mga anak, dapat din po naman nating ibigin ang ibang tao. Sa talinhaga ng mabuting Samaritano, ay tinuruan tayong mahalin maging kahit sino. Sa Lucas 10 verse 30-37, nang sabihin pong huwag nating ibigin ang sanlibutan, ang tinutukoy ng Biblia ay ang masasamang sistema at pagpapahalaga dito sa mundo. Ngunit ang mga tao sa mundo ay dapat maging nating ibigin at pagmalasakitan. Ang sabi sa 2 Korinto chapter 4 verse 4 ay binulag ni Satanas ang sanlibutan. Ang isinusulong niya ay ang pita ng laman, ang pita ng mata at karangyaan sa buhay. Ang inggit, pangangalunya, pagmamataas at iba pang kasalanan na maaari nating isipin ay pinagsama sa tatlong sistemang ito. Ang paalaala po sa ating mga mananampalataya ay huwag mahalin ang sanlibutan ito ni makaayon sa mga pamamaraan nito. Iwasan ang bitag ng makasalanang panahon at nasain ng isang makadiyos na buhay. Kasabikan natin ang bagong sanlibutan, isang bagong langit at daigdig na tahanan ng mga matuwid. Purihin po ang Panginoon.